Sa talatang 32, sinabi po niya, titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at siya ay kanyang pagbubuklod-buklirin. Tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Come, those who are blessed my Father, enter and inherit the kingdom of God. Mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tatanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain. Bakit ka tatanggapin sa langit? Bakit i-welcome ka ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Ito yung aral. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako ay nagugutom. Ako'y inyong piniinom nung ako ay nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ang Diyos po ang nagsasabi nito, ang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauuhaw at aming piniinom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya walang maisuot ang aming dinamitan? Kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabalanggo? Response ng mga alagad at ng tao na nakapaligid sa Panginoon. At sasabihin ng ari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito, isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Masdan po ninyo ang pagtulong sa kapwa. Kailan ninyo ako dinamitan nung wala akong maisuot? Kailan niyo ako binigyan ng pagkain nung ako'y nagugutom? Kailan niyo ako binigyan ng tahanan nung ako'y walang titirahan? Ang ginawa niyo sa isang tao, ay ginawa niyo rin sa akin. Kaya magulang ko at mga kapatid, one of the most important things that you need to forget, yung kaya tayo gumagawa ng pagtulong sa kapwa, dahil mahal natin ang Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Kapag ginawa mo sa isang tao ang mga bagay ng pagpapakain, pagbibigay ng tahanan, pagtanggap sa mga estranghero at binigyan ng tahanan at dinamitan, ginawa ninyo sa akin. Ito ang sabi ng Korinto 10:31. Whether you eat, drink, or whatever you do, do it for the glory of God. Kaya ito ang dapat bigyan natin ng pansin ngayon. Sa lahat ng ginagawa, sino man, at kung ikay nakikinig ngayon sa akin, kung ito'y ginagawa mo, lahat ng bagay ay para sa Diyos, tatanggap ka ng biyaya at ng Panginoon dyan. Isang maganda ito. Mga aral, what are you going to do? Inihiwalay ni. Yung pong tupa, iniligay sa kanan. Yung kaliwa, kapag hindi mo ginawa sa isang hamak, hindi mo binigay ng pagkakataon ng Diyos na makagawa sa buhay mo. That's why the world needs to be response. Our response to the world needs. Ito po yung aming ngayon nais na ipabaon sa inyo. Ang tugon sa pangangailangan ng daigdig na ito ay makikita nyo sa Aklat ng Roma, Kabanatang 10, talatang 13, 14, 15. In Romans chapter 10, verses 13, 14, and 15, and how shall they preach except they be sent? As is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Our response to the world needs. Dapat ang tugon po natin sa pangangailangan ng daigdig, ang sabi ng Biblia ni Pablo, ipangaral ang salita ng Diyos, the gospel of peace. Now I'm preaching, people of God, this morning, I'm preaching you the gospel of peace. Peace
ang tayo'y magpiesta ng kainan. Kundi ang aming ipinangangaral po sa inyo ay preaching the gospel of peace. Ebanghelyo ng kapayapaan. At sa oras na ito, kailangan ng bansa ng kapayapaan. Kailangan ng daigdig. I'm speaking, globally speaking, global peace. Kailangan ng kapayapaan at sandaigdigan. Sa paanong paraan? Kilalanin mo na si Jesus ang tinapay ng buhay. I want you to listen good and listen well. There is a very special bread. Ito hindi galing sa bakery. Hindi po ito galing sa iba't ibang uri ang tas na bihasang gumawa ng tinapay. There is only one bread that will give you life. And this is the bread of life, no other than Jesus. Luke chapter 4, verse 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, receiving sight to the blind, and to give liberty them that are bruised. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. At Kanya akong pinahiran ng langis upang ipangaral ang Ebanghelyo para sa mga mahihirap. Masdan po ninyo ito, to preach the gospel to the poor. Upang palayain ang mga taong bihag ng kasalanan. Upang bigyan ang tao ng liwanag sa mga nabubulagan. Upang palayain ang tao sa bihag ng kasalanan. Upang bigyan liwanag ang mga taong nasa dilim. Upang palayain ng tao na natatali sa kasalanan. There is only but one power for you to be saved, for you to have peace, and this is no other than Jesus. Makikita mo ang isang katotohanan na kailangan ng bansa ang Diyos. Kailangan ng daigdig ang Diyos. Ang tao, kapag walang Diyos, wala siyang magagawa. Pero ang Diyos, kahit walang tao, mananatili ang kanyang pagka-Diyos. God without man, still God. But you, if you're listening, if you're accepting that you belong to the creation of God, if God is not in you, you and I are nothing. Giving you the scripture, gusto kong bigyan po kayo ng isang magandang pagtatanim bago po tayo magwakas sa pangangaral nito. Sa aklat ng Lucas, kabanatang 6, talatang 38, in Luke chapter 6, verse 38, this is the very essence of the value, the true value of man. Magbigay kayo, at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit sa iba, ay siya rin naman gagamitin panukat sa inyo. Let me give it in English version. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, running over, shall men give into your bosom. For which the same measure that you were without shall be measured to you again. People now are in need of help. The world now are in need of help. Ang tao ngayon ay mayroong pangangailangan. Ang daigdig ngayon ay mayroong pangangailangan. It's not only knowing what we need, what we want, what you need before God. Alam kong meron tayong kailangan sa Diyos, pero higit na kailangan ng tao ang Diyos, hindi ang mga bagay na nilikha ng Diyos. People now are in need of help. So you must acknowledge this principle of giving and receiving. Give and it shall be given. We call this God's economy. Sa mga buhay ng pananampalatayang Kristiyano, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Ano po yun?
It refers not only to the giving of money. Ito hindi lamang po sa pagbibigay ng kaloob o yung ekonomiyang pagpapangunlad. It refers not only to the giving of money, but as well as mercy. Ngayon, nangangailangan ng tao ng kahabagan. Mahabag ka sa iyong kapwa at kung may kahabagan ka sa kapwa, tumulong ka. One another and say to each brother, be strong. At sila ay nagtulungan at nagpayuhan. Kailangan nating magtulungan. Yun ang sabi ng ating minamahal na Pangulo. Hindi ko kaya ito. Kailangan nating magtulungan. Sabi mo sa iyong sarili, kailangan kong tumulong. Kung ikaw'y nakikinig at minamasdan mo pangangaral na ito, sa ilang saglit sabihin mo sa Diyos, kailangan kong tumulong, Panginoon. Yun ang kahalagahan kung bakit ka binuhay ng Diyos. Kahalagahan, nasisiglang ito. But as well as grace, biyaya, as well as love, as well as help, tumulong tayo. Itong napagandang layunin ng mga iba't ibang programa ng television, Pantawid Gutom, Pag-ibig, Pantawid Gutom. Tumulong tayo. This is one of the principles that God stated it in the book of Matthew, that love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And love God, love your neighbors, love one another. Mahalin mo yung kapwa. Yung mga hindi nagmamahal, wala akong kapwa yan. This passage constitutes a remarkable promise. The word again is paulit-ulit na araw at sandali, mga pangako ayon sa iyong pangunawa at pananampalataya. Describe the teachings of the law of God in which everyone should take verse seriously, for Christ means doing accurately, absolutely what He says. Pag sinabi ng Panginoon, mahalin mo. Mahalin mo. Pag sinabi ng Diyos, tumulong ka. Tumulong ka. Pag sinabi ng Diyos, mahabag ka. Mahabag ka. In the spiritual realm, it defines the law operates just as certainly as in the physical world around us. Bago po ako magbukas, gusto kong ibigay po sa inyo itong napakagandang ilustrasyon para sa mga karamdaman ngayon. And this, in the memory of Winston Churchill, the great minister of the Great Britain, about giving and receiving. Sa alaala po, no Winston Churchill, nung siya'y bata, siya'y pinasal ng kanyang ama sa isang paliguan na malapit sa kanilang kaharian. Habang siya ay pinapasal ng kanyang ama, itong batang Churchill po ay nadulas doon sa dalisdis po ng parang pinaka-paliguan at siya po ay nahulog sa tubig at nagsimulang malunod. Kaling sabay isang batang magbubukid ang nakakita sa kanyang pagkakahulog at patuloy na malunod. So yung batang magbubukid ay tumalon doon sa tubig na kung saan ay naroon ang batang Winston Churchill. At siya ay niligtas. Muwi ang batang Churchill at sinabi sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, ako ay nadulas nung ako'y mawaglit sa iyong paningin sa ating pamamasyal at ako'y biglang nahulog sa tubig at mamamatay at malulunod. Meron sumagip na kasing gulang ko na batang lalaki. Ang ginawa ng ama ni Churchill, hinanap ang bata at pinuntahan at dahil sa magbabukid, hinanap niya ang bata na isang magbabukid at nakita niyang, ikaw ba yung bata na nagligtas sa aking anak? Opo. Ang sagot sa ama ni Churchill. Sabi ng tatay ni Churchill, Winston Churchill, sabi niya, gusto kong makabawi. Gusto kong makaganti sa iyong ginawang pagliligtas sa aking anak. Ang sabi ng batang magbabukid, kung ako po ang nasa inyong kalalagayan, ganun din ang aking gagawin. Wala po yun. Hindi. Tinanong ng ama ni Winston Churchill yung batang nagligtas sa kanyang anak. Ano ang nais mong paglaki na maging ano? Ang sabi niya, gusto ko pong magbubukid katulad ng tatay ko. Natawa ko yung ama ni Churchill at sabi, wala na bang iba? Pero po,
Ang tanging gusto ko nung ako'y maliit pa, gusto kong maging doktor. Mula sa ngayon, sabi mo sa iyong ama, gagastusan ko at gagamitin ko ang aking mga ari-arian upang ikaw ay makatapos ng iyong pag-aaral para maging biyasang doktor. Lumipas ang maraming taon. Umupo po, pagkalipas ng maraming taon, si Winston Churchill ay naitaas ng kanyang panunukulang bilang isang minister o prime ng Great Britain. One of the powerful, a well-known great heroes. Matapang po siya, kaya tinawag sa kanyang The Great Old Bulldogs. Nagkasakit si Winston Churchill ng malubha. Kaya bilang isang makapangyarihan, tumawag siya ng maraming doktor na magpapagaling sa kanya. Pero hindi po siya gumaling. At ito'y nakarating ang balitang ito sa isang doktor na kung saan ay bihasa sa kanyang mga panawagan. Dumating ang doktor sa kaharian at nakita niya si Winston Churchill na nakaupo doon sa kanyang silid pahingahan. Sabi niya, ikaw ba yung doktor? Opo. At ako ay nangangailangan ng kagalingan. Ginawa ng doktor, tinignan, nagkaroon ng mga check-up, x-ray, at nakita po ng doktor na si Winston Churchill po ay mayroong sakit na pneumonia. At ito yung pneumonia yun, ho. Ang COVID-19 pandemic, ang una pong tinitignan po nito yung lungs, yung loob, yung external, yung kahinaan ng immunisasyon, yung kalusugan ng tao. Ang isa sa mga tinatarget po nito ay yung baga, yung mga nalalabhang na hangin, yung pumapasok sa loob ng katawan lupa ng tao. Ganun ang sakit ni Winston Churchill. 2 araw pagkatapos gumutin, umuwi ang doktor. At nagulat ang doktor, napatawag siya ni Winston Churchill, yung Prime Minister ng Great Britain. Nagulat yung doktor. Sabi niya, bakit kaya ako pinatatawag ng hari? Kaya gusto ko raw pasalamatan. Dumating ang doktor, at sabi niya, kaya kita pinatawag. Ngayon ako ay gumaling na. Alam niyo, the one who invented penicillin, by that time, is no other than Alexander Fleming. The one who invented penicillin. Yung penicillin po yun, naging isang dosage na isang gamot sa panahon na napakaraming taon na kumikitil ng buhay ng pneumonia. Sinisira ang pulmon, ang external katawan lupa ng tao sa panahon ni Winston Churchill. Kaya nung gumaling si Winston Churchill, nagpakilala yung doktor, I'm Alexander Fleming, the one who invented the medicine penicillin. And that penicillin cure your sickness. Yung penicillin niya, yan na nagpagaling sa'yo, it's not me. Sabi ni Winston Churchill, salamat sa'yo, Doc, sapagkat ako ay yung pinagaling. Nagulat yung doktor. Sabi ng doktor sa Great Britain, sa Prime Minister ng Great Britain, si Winston Churchill, sabi ng doktor, Prime Minister, ako po ang dapat magpagaling. Magpasalamat po sa iyo. Bakit? Ako ang may sakit, ikaw ang nagpagaling, magpapasalamat ka sa akin. Ang sabi po ni Prime Minister, opo, dahil kung hindi sa tatay niyo, hindi ako naging doktor. Ako po yung pinag-aral ng iyong ama. Ang sabi niya, kinikwento ng aking ama. Di ikaw din yung nagligtas sa akin. People of God, I want you to listen good. This is the law of giving and receiving. Kung gusto mong tumanggap, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Kung gusto natin ang ating bansa ay makalaya, ibigay natin ang ating bansa sa Diyos. 2 beses na ligtas ang buhay ni Winston Churchill. Nung siya'y bata, mahulog doon sa paliguan. Ang kanyang kasing gulang, sinigip siya. At bilang ganti ng ama ni Winston Churchill, pinag-aral. At ang doktor na rin ito ang nagpagaling sa sakit ng pneumonia ni Winston Churchill. It is Alexander Fleming who invented the penicillin. Ito yung gamot doon sa pneumonia sa panahong iyon ay napakaraming kinitil ang buhay. Mga magulang ko't kapatid, EB is an endemic human disease. May higit na bigyan natin ng pansin na walang ibang sumisira sa buhay ng tao. Hindi ang sakit, kundi ang dilim na bumabalot sa daigdig na ito
And I challenge you, people of God, everyone who are listening today, we just be in the spirit of prayer as we come before the presence of the Lord. As I pray. Panginoong Diyos, si Winston Churchill ay kilalang makapangyarihang tao. Naligtas sa kadahilan ng ang kanyang malubhang karamdaman ay pneumonia. And God allowed to create a well-known doctor, physician who invented penicillin, and this is Alexander Fleming. Lord, dumadalangin kami para sa aming bansa. Dalangin kami para sa aming daigdig. Dalangin namin, Panginoon, ang mga taong nasa loob ng silid na inabot ng COVID-19. Sinisira, Panginoong Diyos, dito ang katawan lupa ng nilikha ng Diyos. Lord, kami po ay namamagitan. We intercede for the salvation of the souls who are inside the room in different hospitals. We intercede for them to be saved. We intercede for them, Lord God. By your stripe and by your wounds, they are healed. Namamagitan kami, Panginoon, lahat ng nasa balik ng karamdaman, sa tahanan, sa ospital, na inabot ng salot na ito, the COVID-19, the pandemic virus, in Jesus' mighty name. Matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Lumisan ka sa daigdig na kung saan ay pumupuksa ng maraming buhay. Palitan mo, Panginoong Diyos, ng pag-asa ang nawawala ng pag-asa. Palakasin mo ang may hina. Bigyan mo ng kaliwan ang mga naulila. At ngayong umaga, dumadalangin kami, Panginoong Diyos. At pinagkakaisa, as we pray in agreement this very moment of time, Lord. Because every spirit of COVID-19, this pandemic events globally, by the power of the blood of Jesus, come out and be by God right now in Jesus' mighty name. And let the healing flow. By your stripe and by your wounds, they are healed, we are healed. Pagalingin mo ang aming lupain. Pagalingin mo ang aming bansa. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga tao na nasa ilalim ng karamdaman ito sa pangalan ni Jesus. Palitan mo ang pangamba, pagkatakot ng tao sa kaganapan ng daigdig. Lord, we have peace in a world of conflict. Lord, the true value of one another. In Isaiah chapter 41 verse 6, each one help each brother and says, be strong. Mga magulang at kapatid, kayo mga nasa tahanan ngayon, kung nakikinig ka at ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng Diyos, pinalalaya ka ng Panginoon sa pangamba. Pinapagaling ka ng Diyos sa iyong damdamin, sa iyong katawan lupa. Pinapagaling ka ng Diyos sa mga bagay na espiritual. Huwag ka mag-alala. Sabi ng Panginoon, hindi kita iwanan at hindi kita pababayaan. Lord, again, we're praying for the prayer concerns this morning. COVID-19 virus will end soon. In all different areas globally. Circumstances that the world is facing now. We pray for our family. The family whom you loved, whom you created. We pray for the community after community and the whole nation after nations. We pray, Lord God, by the blood of Jesus, you will protect us against COVID-19 that has been creating fear. Give us trouble, crisis, and causing death globally. And those who are still battling in sickness for their complete healing. Lord, let the spirit of healing right now, a complete healing. We declare complete healing, Lord. And the virus will stop spreading right now. Stop it. In Jesus' mighty name. Let the miraculous provision for the poor and the daily wage earners. Yung mga namamasukan na ngayon ay walang trabaho, Panginoong Diyos, ikaw ang magpo-provide.
We believe that we have a God who provides everything. Protect and give wisdom for all our frontliners and all medical practitioners, doctors that are still finding a cure for today. The only one who cures this sickness is no other than Jesus. Jesus is the great healer. Jesus is the great physician. If you're listening today, this morning, you just believe and you will receive healing. Panginoong Diyos, naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwanan. Pagalingin mo ang aming bansa. Pagalingin mo ang maraming bansa na inabot ng ganitong uri ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. We pray for all the executive, the judicial, the legislative, all the cabinet members, the Senate, the Congress, the governors, the mayors, and the men in uniform, all the public servants, Lord. We pray for the other sectors of our country, nations after nation. We pray for our Excellency, President Rodrigo Roa Duterte, the family. Give him wisdom, Lord God. We intercede for the health of our dear President and the Vice President and all the cabinet members. Religious leaders, our church leaders, pastors and workers, all God's people to unite in prayer and fasting to win this battle. Hindi kami nakikipagbaka sa isang digmaang magawawagi. Kami nakikipagbaka sa isang labanang tapos na. You have overcome the world, Lord God. That's why we are overcome. Lord, we pray that we are not destined to be defeated again and again. We are not destined to be defeated, but we are destined to be victorious. We pray, Lord God, for our Barangay 42B officials, headed by our BGY Captain, Lord, the Los Angeles Arman, the Tugay family, the Adriano family, the Ramos, the Valeda, the Javier, the Tacluyan, the Fernandez, Ramos, Quijano, Gita, Justo, Frida, Trinidad, Alejo, Karen, de Los Angeles, John, Ajejano, Gale, Kiding, Castro, Tese, and Castro, Joman. Lord, we pray for our dear loved ones and unsaved loved ones, Lord. Idinadalangin namin sa iyo ang aming bansa. Dinadalangin namin, Panginoon, na magkaroon ng kahalagaan ang buhay na ibinigay mo sa iyong mga anak. Lord, now we have learned and we have seen your power about the true meaning of the value of man. Nagiging mahalaga lang ang buhay ng tao kapag pinananahanan mo. Panginoon, tahanan mo ang bawat buhay na iyong nilikha upang wag silang mapahamak. Lord, we thank you, God, for giving us the strength and the breath today to live for your glory this very morning, Lord. We honor you, Father. We give you all the praises. The glory and honor belongs to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. And amen. Hallelujah.